Luma, maitim at mabahong bigas sa bagong Pilipinas. Nako, grabe. Ito yung pinag-uusapan kasi pinalandrakan nila mga kabibig na nagsisimula na ang 29 pesos sa lahat ng Kadiwa store. Nag-react ang isang customer sa Kadiwa store at inireklamo ang mabahong bigas. Nako, kakahiya naman ito, Bongbong Marcos. Malapit na sana ang SONA pero ito pa ang lalabas na istorya galing sa isang customer na gusto sanang magbili ng murang bigas na ino-offer sa Kadiwa store, pero ito ang kanyang nabili. Luma, maitim at mabahong bigas. Paano yan? Sino pang kakain pag luma, maitim at mabahong bigas? So ito na kabibig ha, panoorin natin ang video. Ayan ha. Ayan luma, maitim at mabahong bigas sa bagong Pilipinas. Panoorin natin. Ayan ha. Nakalinya yung mga tao na gustong bibili sa 29 pesos na bigas. Yan. Ilang kilo lang ba Basta po dito? yung nabili niyong bigas. Ngayon po mabaho. Magkain ako ng hayop eh. Hala. Pwede kayo pa namin mahihirap pero sa mayayaman pagkain ng hayop ito. Hala. Oh. Maitim po ba? May team namin, amoy pa. Hala. Kapag inugasan namin ito, nadurog na. Hala. Ginagawang ban A, Bali ilang kilo po yan. 5 kilo, dati 3. Saan po yung Pag sa 3 kilo, kulang ang pagkain ng isang pamilya. Sa nila, with growing child, matatakaw ang mga teenager na palaki, kaya kulang ang tatlong sa Pero ngayon, nagbigay sila 5 kilo, may sila, may amoy pa. Oh, sabihin mo, kakain ng mabuti. Again ha, again. Yun ha. basta po yung nabili niyong bigas. Ngayon po mabaho. Sabi niya mabaho. Kain ako ng hayop eh. Pwede kainin pa namin mahihirap pero sa mayayaman pagkain ng hayop ito. Totoo, 'di ba? Dapat sana kung talagang gustong i-promote ni Bongbong Marcos itong Kadiwa store niya, sana sila kumain din ng bigas na ito. Di ba makabibig? Promote sila ng Kadiwa store, 29 pesos, murang bigas. Sana din itong mga politikong ito, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, ang mga anak ni Lisa Marcos, pati si First Lady Imelda Marcos, si Amy Marcos, Speaker Martin Romualdez, lahat sila maglinya din dito, kakain din sila. Para ramdam din nila ba kung ano ang paghihirap ng taong bayan? Hindi yung bibigyan tayo ng luma, maitim at mabahong bigas. Ano tayo, hayop? Video ito nagpapakita isang customer nagrereklamo sa mabahong bigas na pilit tinitinda nila sa Kadiwa store. Anong sasabi nyo dito mga kabibig? Pinaglalaruan ba tayo? Grabe naman. Niyurakan yung pagkatao natin mga kabibig. Akala nila hayop tayo na pwede tayong kumain ng maitim na may amoy pa na bigas. Luma, maitim at mabahong bigas. Ito ba ang gusto ni Speaker Martin Romualdez? Ito ba ang paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na magbibigay ako ng magandang bigas, murang bigas? Tapos ito, maitim? Ito, again, panoorin natin. Maitim po ba? May team namin, amoy pa. Kapag inugasan namin ito, nadurog na. Ginagawang ban A,
Bali ilang kilo po yan? 5 kilo, dati 3. Sa ano po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang pagkain ng isang pamilya. Sa nila, with growing child, matatakaw ang mga teenager na palaki, kaya kulang ang tatlong sa Pero ngayon nagbigay sila 5 kilo, maitim na, may amoy pa. Sabihin mo kakain ng mabuti. Yun mga kabibig ha. Nakita nyo ang reklamo ng isang customer. Sabihin naman nila, bakit itong customer to reklamador? Buti na lang, merong binigay si Bongbong Marcos. Uy, grabe naman. 'Di ba? Grabe naman. Baka panahon pa yun tae, yung tinatagong para import mula sa China. Ito, murang bigas, pangkaning baboy. Sa pilitan ba ang bilihin ng bigas sa Kadiwa? Kung di mo type yung kulay, amoy at laki ng bigas, edi wag bumili, edi walang problema. Go. Itong taong ito ba, nag-comment ba? Kung ayaw mong bumili ng bigas sa Kadiwa, wag kang bumili. Edi magbigay ka ng magandang opportunity sa tao, magbigay ng magandang programa ang Bongbong Marcos para hindi na maglinya-linya yung mahihirap sa Kadiwa Store. Idi sana pina-close niya ang Kadiwa Store kung ayaw niya na ganito yung ma-experience ng mga tao nakakain ng mabaho, maitim na bigas. Grabe. Ginawang baboy ang mga Pilipino para pagtakpan yung kakaguhan at kapalpakan ng gobyerno. OA daw yung matandang nagreklamo. Saan ba siya pwedeng magreklamo? Oh, 'di ba ang gobyerno ni Bongbong Marcos ang nagpasimula nito? O saan ba siya pwedeng magreklamo? OA daw magreklamo. OA na ngayon magreklamo? Ito sa amin sa ba masarap ang bigas, fresh from the farm. Ang ganyang bigas kahit hayop di kakain, kahit mahirap kami. Di kami kakain ng ganyang bigas, kami big farm. Annabel, bye-bye. Hello, Tess Angeles. Ito ha. At dahil diyan, ito na ang bagong achievement nila ni Bongbong Marcos. Ito. Hello, si Bonagil ako. Ito Department DA to launch large-scale 29 project trial in Bulacan. On July 5, the Department of Agriculture will launch a large-scale trial of Program 29 in an initiative spearheaded by President Marcos, aimed to providing high quality rice at 29 per kilo to as many as 6.9 million vulnerable households representing around 35 million Filipinos. High quality rice at 29 pesos per kilo. So yan ha, ang another na gusto ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong July 5. So kahapon, nagsimula na palawakin ni Pangulong Bongbong Marcos ng pagtitinda ng 29 pesos, program 29 na naman. Tapos na ang Kadiwa guys, ito na naman ang program 29. Ang daming programa ni Bongbong ha. So ang yung program 29 ay yung bigas sa Kadiwa Store, tapos providing a high quality rice at 29 pesos per kilo. Di sana silang unang kumain. Yung kabibig, para fair ang laban, oy, 'di ba? Para fair ang laban. High quality rice. Paano nila sasagutin itong reklamo ng isang babae na mabaho? Mabaho daw. Tapos ano pa? Mabaho, maitim, may amoy. So paano nila ito sasagutin? Kasi ang program 29 is selling 29 pesos high quality rice. Wow. Galing ni Bongbong Marcos. Agad-agad may program 29 siya sa tag 29 pesos na bigas. Hanggang kailan kaya tayo lolokohin ng mga magagandang words na gagamitin nila to describe their project. Kabibig, curious lang ako, ang dami kong nakita na vlogger nagsabi na may binayaran daw ng 5 million. Totoo ba yung, 5 million? Sino yan? Hindi ko kaya vlogger sabi na may binayaran. Sino bang 5 million? Uy, hindi ko alam yan. Cebuana gyud ako. Wala din akong alam sa kung ano mga sinasabi ng mga ibang mga vloggers kasi meron silang iba't ibang content.
Kung binayaran man sila o hindi binayaran, wala akong pakialam. Kasi itong video ko, sariling sikap ko lang to. Naghahanap ako ng mga content sa Twitter, sa Facebook, na kung saan pwede kong i-deliver at ibibigay sa inyo. Pero sorry po, wala po akong ano dyan. Wala po akong comment dyan kasi hindi ko alam. At ayoko ding mag-comment kasi I don't want to be involved on those issues nila. May sarili sang issue, ako din may sarili akong issues dito sa buhay. 'Di ba? Dangsky Altamirano channel. Hello, basta kami dito forever from Glory Mary. Hello, hello, salamat, salamat mga kabibig sa iyong panunood ngayong araw na ito. 'Di ba? Ito BBM. 'Di ba? Ang galing ni BBM 29 kilo na bigas, mabibili na simulang yung araw sa ilang kadiwa store. Program 29. Diba? I believe na talaga ako kay BBM. Pero grabe yung komento ng ilang manitizen na mabaho, maitim ang kanilang 29 pesos per kilo na bigas. Ikaw, good vlogger, pumunta ka sa DA, saka mo reklamo yung bigas na may ano, ay nako, Oscar Oliveros, may video dito, ikaw punta ka din, bumili ka din, try mo, 'di ba? Wala nang problema, Oscar Oliveros, na pumunta ka doon, bumili ka ng 29 pesos per kilo, wala pa lang ang problema yan. And I think we all have the right to make reklamo because we paid for it. Pera natin yan, pinaghirapan natin yan. At may karapatan naman yung matandang babae na magreklamo sa binigay ng gobyerno na 29 pesos per kilo. She has the right to speak up. Bakit bawal ba? Yun kasi ang problema ng ibang tao, no? Gusto nila puro magagandang balita ang maririnig nila. Pag pangit na balita, ayaw lang marinig. Bakit? Kasi nakakasakit, nakaka-offend. Dapat sana bigyan nating laya ang mga tao na magbigay ng komento. At least, kung mabigyan ng komento ito, ma-improve ni Pangulong Bongbong Marcos. Malaman ni Bongbong Marcos na ito pala ang kalakaran sa Program 29 niya. Mahirap naman kung maglilinya-linya tayo dito, tapos i-interviewin tayo, sabihin tayo, ang ganda ng bigas, high quality ang bigas, pero pag uwi natin sa bahay, magrireklamo tayo. 'Di ba? So mas mabuti pa na at least may video ngayon, makita ito ni Bongbong Marcos, maimbestigahan ito, 'di ba? Isip ba, mindset. Kapag puro lang tayo magagandang komentong ibibigay pang kay Bongbong Marcos, how he will able to improve. How he will able to see the problem in the Philippines. 'Di ba? Nako, grabe ka. Ikaw na lang pumunta, Oliveros, pisot ka. Nasaan ba yung Kadiwa store na yun, 2 pesos per kilo na bigas? Nako, open na daw po sa NCR yata. Sinasabi dito, sa Metro Manila, Bulacan. Sa Metro Manila, Bulacan, tinatawag na Program 29. Kamote na lang akong kanon kay Murag Hadlo kanon ang 20 na nila basin mahilutaan na from Glory Mary. Diba? Salamat pala kay, sino nagbigay? Esther M. McKennon. Salamat, Esther, sa pamimigay mo ng libreng tubig sa akin. Salamat po. The point here is not, pwede namang i-bash natin. We have the freedom to bash. Diba? We have the freedom to bash. The way in which Bongbong Marcos able to see kung ano ang nangyari sa Kadiwa store. Baka confident si Bongbong Marcos na, kasi sabi niya, high quality rice. Tapos may video kumakalat na ganito ang high quality rice ni Bongbong Marcos. Hindi mapahiya siya. Lalo siyang mapahiya. At least may video, may ebidensya, makita ni Bongbong Marcos, imbestigahan ng DA, so problema. Ganon ang critical thinking, analytical thinking. Ang gagawin natin, paano natin tutulungan ang gobyerno kung kayong mga trolls ayaw yung tanggapin ang kritisismo? Ano ba ang natulong nyo sa gobyerno? Puro kayo papuri kay Bongbong Marcos. Nakakatulong ba yan? Nakakatulong ba yan puro kayo papuri kay Bongbong Marcos? Hindi. Kasi lalong lalapad yung pagmumukha ni Bongbong Marcos at lalong sabihin niya, ay, maganda yung achievements ko. Pero in fact, sa likod, sobrang pangit. Kaya kayo, mag-isip-isip kayo before kayo maging troll. Kasi you're also adding to the problem of our country. Problema din kayo.
Di ba mga kabibing? Di ba mga kabibing? Ipakalat ang video from Roland Vicent. Dapat nyong ipakalat ang video ito para alam din ni Bongbong Marcos. O again ha, panoorin natin ulit ang video para more people get angry on this. Oh, punta ka pa Bulacan, 5 kilo lang ang bilhin mo at bulok pa ang bigas doon. Oh, ito oh. Sige. Basta po yung nabili niyong bigas. Kayo po mabaho. Pagkain ako ng hayop eh. Pwede kainin pa namin mahihirap pero sa mayayaman pagkain ng hayop nyo. Oh. Ah, maitim po ba? May din nga, may amoy pa. So, kapag inugasan namin ito, nadurog na. Ginagawang ban-aid. Bali ilang kilo po yan. 5 kilo, dati 3. So ano po yung Pag sa 3 kilo, kulang ang pagkain ng isang pamilya. Sa nila, with growing child, nagtatakaw ang mga teenager na palaki, kaya kulang ang tatlong Pero ngayon, nagbigay sila 5 kilo, maitim na, may amoy pa. Yan oh, maitim na, may amoy pa. Customer ng Kadiwa, inireklamo ang mabahong bigas. So, I think this customer has the right to give her comment. At least aware ang DA na ito ang pinabibigay at pinabibili ng mga tao. Oo, mga mahihirap na tao dito ang naglilinya. And they have the right also to speak up. At dapat ipakaon na sa mga vlogger ni Marcos from Harry Lloyd. Nako, this customer has the right to speak up kasi pera niya. 29 pesos, malaking pera na yan. 'Di ba? Tapos ang pangako ni Bongbong Marcos, high-end quality rice. Ito ba yung high-end quality rice, Bongbong Marcos, na pinapromise mo? Naku, puro na lang kayo promise. Puro na lang kayo salita. Dapat nasa gawa din sometimes. So, ito ba yung high-end program 29 Bongbong Marcos? Maitim na may amoy pa. Hello Marisa Neshoka. Hello Analisa Ignacio Cebuano Gidako. Hello, dati pa siyang kausap ni Dad. Sino ba ito? Hindi nagreklamo si Nanay. Sinasabi lang niya ang totoo. Totoo. Oh, yes, tama ka din, Donna Cabral. Speaking the reality hurts. Dapat this will be the realization ni Bongbong Marcos na, hey, hello, parang mali yata itong program 29 kasi may ito yung sinasabi niya na totoo. Puro bangag kasi nagsasalita from extraordinary. Oh, 'di ba? So, again, sayin natin ulit para aware din tayo ba? Hindi lang puro tayo go. Pagkain ng hayop, grabe. maitim po ba? Maitim na, may amoy pa. Maitim na, may amoy pa. Pag-inugasan namin ito, nadurog na. Pag hinugasan, matudurog na. Ginagawang ban-aid. Bali ilang kilo po yan. 5 kilo, dati 3. So ano po yung Pag sa 3 kilo, kulang ang pagkain ng isang pamilya. Sa nila, with growing child, matatakaw ang mga teenager na palaki, kaya kulang ang tatlong Pero ngayon, nagbigay sila 5 kilo, maitim na, may amoy pa. Sabihin mo, kakain ng mabuti. O yun mga kabibig. So, nakita na natin. So, ano ang masasabi nyo dito? Baka sabihin nyo naman, binayaran yan. Binayaran yung nanay na iyan para magsalita against Bongbong Marcos. Ala? Ibalik niya kasama ang mura from Esther M. McKinnon. Sabi ng iba, binayaran daw ang nanay na ito para sirain ang program 29 ni Bongbong Marcos. Pag magrereklamo ba, pag magsasabi ng katotohanan, binayaran agad?